Sa sandaling iyon, sa isang, ding, congratulations sa pag-trigger ng isang random encounter mission. Lumabas na ilang tao sa unahan ng kinukubkob ng mga zombie. Sinabi ng isang mukhang malakas na security guard, "Mabilis, magdala kayo ng mas maraming mabigat na bagay." Isang bata sa tabi niya ang nag-alala. "Dad, mamamatay na ba tayo dito ngayon?" "Huwag kang mag-alala, anak. Hinding-hindi makakapasok ang mga bastard na ito. Kahit na makapasok sila, hindi iyon malaking bagay. Pupunta na lang tayo at makikipagkita sa nanay mo ng maaga." Umiyak ang bata. "Ayaw kong mamatay." Agad siyang sinaway ng security guard. "Old Song, hindi ka ba pwedeng magsalita ng maganda? Huwag mo nang palalin pa ang sitwasyon dito." Hindi nagpatalo si Old Song. "Kung alam ko lang magsalita, matagal na akong naging property manager." Napagtanto din ng security guard na ang sitwasyon ay napakasama. Ito na ba ang araw na mamamatay siya? At parami ng parami ang mga zombie sa labas. Di nagtagal, nagsimulang umatake ang zombie horde sa glass door. Nagpanik ang mga tao. Ano ang nangyayari? Sa sumunod na segundo, isang zombie ang biglang bumangga sa glass door, na nagpatambo sa anak ni Old Song sa gilid. Agad na tumingin si Old Song sa unahan. Tanging ang itim na dugo ng zombie ang nasa salamin, at hindi na ito umatake ulit. Mabilis na inutusan ng security guard, "Old Song, ilipat ninyo ni Zishuan ang dalawang mabigat na bagay palayo ng kaunti. Tandaan, maging tahimik at huwag magingay." Ngunit nang buksan nila ang glass door, natagpuan nila na ang lahat ng mga zombie sa labas ay nakahiga sa lupa. Lahat sila ay nalito. Ano ang nangyari? Sino ang gumawa nito? Sa sandaling iyon, sumigaw si Zishuan sa takot, isa siyang variant. Variant siya. Nalito si Old Song. Ano ang variant? Ipinaliwanag ni Zishuan, ang variant ay isang mas malakas at mas maliksi na bersyon ng isang normal na zombie. Ganoon ang paglalarawan sa mga comics, nobela, at laro. Natakot si Old Song. Mga comics, mga nobela, mga laro, iyan lang ba ang nasa ulo mo? Kaya pala ang grades mo ay nasa ilalim. Nang marinig ang mag-ama na nag-aaway, lumingon ang security guard. "Old Song, napakawalang galang mo. Hindi ito ang oras para pagtalunan ito. Tulungan mo akong maingat na obserbahan ang ating paligid. Huwag hayaan ang tinatawag na variant na ito na pa-impol tayong lapitan. Lahat, bantayan ang inyong sariling direksyon at dahan daw ang magtipon sa meeting point." Habang naglalakad sila, tumigil sila sa isang sulok. Kasabay nito, natapos ang aking rescue mission, at ginantimpalaan ako ng 5 puntos. Sa sandaling iyon, napansin din nila ang aking presensya at tiningnan ang aking likod ng may pagkalito. Sumigaw si Song Zishuan sa takot, isang variant. Siya ang variant na iyon. Ngunit may iba't ibang opinyon ang security guard. Sa tingin ko ay isang survivor siya. Ngumiti ako, isang variant. Hey, mayaman ang iyong imahinasyon, binata. Hindi pa ito ang oras para sa mga variant na nasa lahat ng dako. Nang makita na tao ako, lumuwag ang tensyon ng security guard. "Survivor ka pala, binata, hindi ka pwedeng ganito. Masyadong delikado na maglakad-lakad ng mag-isa. Kailangan nating magkasama upang mabuhay. Sumama ka sa amin." Bigla akong nagtanong, "Sino kayo? Kayo lang ba ang nandito?" Ang security guard ay unang tumingin sa paligid ng may pag-iingat. Nasa labas kami naghahanap ng mga supply. Marami pa ring sibilyan na nagtitipon sa Fragrant Banyan Garden. Nang marinig ito, nalito ako. Fragrant Banyan Garden. Naalala ko na hindi malayo ang Golden Radiance Mansion mula doon, tama. Sinabi ni Old Song, hindi malayo, isang kalsada lang ang layo. Sa sandaling iyon, tinapik ako ni Old Song sa balikat. "Binata, sumama ka sa amin. May lakas sa dami, at ang tiyuli mo dito ay may baril para sa proteksyon." Nang marinig kong sinabi nila ito, hindi ko maiwasang maaliw, ngunit ngumiti pa rin ako at sinabi, "Sige, salamat kung gayon." Pagkatapos ay sumunod ako kay Tio Lee at sa iba pa sa kalye. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Tio Song, "Binata, nagtatanong ka tungkol sa Golden Radiance Mansion. Pupunta ka ba para makipagkita sa isang mahalagang tao? Isang kamag-anak o isang girlfriend? Hayaan mong bigyan kita ng babala, binata. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip."
Apocalypse na ngayon. Kung sino man ang hinahanap mo, malamang ay patay na ngayon. Sa sandaling iyon, sumingit si Tio Lee, kahit na hindi sila napatay ng mga pasyente ng frenzy flu, baka nakasalubong nila ang mga bastard na iyon. Nalito ako. Anong mga bastard? Sila ay isang grupo ng mga kontrabida na sumikop sa Jade Mountain Villa area sa silangan ng lungsod. Nananakit sila ng ibang mga survivor para mabuhay. Nakasalubong ko sila minsan, at marami sa mga kasama ko ang namatay sa kanilang mga kamay. Anyway, huwag na nating pag-usapan iyon. Sa madaling sabi, mag-ingat ka kapag nakikipagkita sa ibang mga survivor. Ngunit habang nagsasalita siya, biglang may lumitaw na zombie. Agad na binalaan ni Song Zishuan, Tio Lee, mag-ingat ka. Sa sumunod na segundo, sumugod ang zombie sa harap ni Tio Lee. Sa ilang bang, 2 butas ang lumitaw sa ulo ng zombie. Sumpa, may zombie na ng ahas na lumapit sa akin. Hahayaan kitang matikman ang aking mga bala. Ngunit ang mga putok ng baril ay umakit din ng atensyon ng mas maraming zombie na nagsimulang magtipon dito. Nag-aalala si Tio Lee. Ano ang gagawin natin? Kailangan kong manatiling kalmado. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bus sa gilid. Alam ko na, sumigaw siya sa iba, lahat, sumakay sa bus na iyan. Ang utos ni Tio Lee ay may mga pros at cons. Ang pagmamadali ay maaaring makaakit ng mas maraming zombie, ngunit ang boss, bilang isang selyadong silungan, ay perpekto para sa depensa. Ang tanging disadvantage ay kapag ito ay nalampasan, wala ng lugar na umatras. Sumigaw si Tio Lee nang may kaba, bata, tigilan mo na ang pagpapaliban, sumunod ka. Sa huling sandali, sa wakas ay nakasakay ako sa bus. Pagkatapos ay isinara ni Tio Lee ang pinto. Lahat, tingnan ninyo ng mabuti ang bawat upuan. Tingnan kung may mga nakatagong pasyente ng frenzy flu. Tiningnan ni Song Zishuan ang labas ng bintana at sumigaw, hindi sila sumusuko, nagtitipon pa rin sila dito. Sa isang kisap mata, sumugod ang zombie horde sa bintana. Alam ni Tio Lee na masama na. Sumpa, masyado ba tayong mabagal? Ngunit ang mga zombie sa labas ay patuloy na binabagsak ang mga bintana ng kotse. Habang parami ng parami ang mga zombie na nagtitipon, halatang nahihirapan si Tio Lee. Nang makita na malapit ng masira ng zombie horde ang pinto, wala akong pagpipilian kundi sumali at madaling isara ang pinto. Nalito si Tio Lee. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-react siya. Sumpa, paano ka ganoon kalakas? Kalmado akong sumagot, ako ang magbabantay sa pinto, hindi nila ito mabubuksan. Pumunta ka at ipasira mo sa lahat ang mga bintana at lumaban. Pumunta si Tio Lee upang ayusin ang lahat para kumilos. Di nagtagal, nasira ang mga bintana ng kotse ng lahat na nagtutulungan. Mas nag-ingay pa ang mga zombie, nagre-roar sa mga bintana. Sa sumunod na segundo, tinamaan ang ulo ng nangungunang zombie. Siya si Tio Song na gumawa ng atake. Sumpa, mamatay ka, zombie. Hinawakan ng iba ang katawan ni Tio Song ng mahigpit. Ngunit masyadong marami ang mga zombie, at halatang nauubusan na ng bala ang baril ni Tio Lee. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ko si Tio Lee mula sa likod, gamitin mo ito. Nalito si Tio Lee, saan mo nakuha ang crossbow? Nagsinungaling ako, kinuha ko lang. Sa malakas na output ng crossbow, isa-isa, ang noo ng mga zombie ay nataman. Sa mahusay na pakikipagtulungan ni Tio Lee at Tio Song, ang zombie horde sa labas ay malaki na ang namatay. Sa maikling panahon, lahat ng mga zombie sa labas ay naasikaso na. Sa sandaling iyon, dahan-daang nagsalita si Song Zishuan, 2 beses na tayong nakatakas sa panganib. Hindi ito tiyak na pagkakataon lang. Tayo ba ang mga napili ng apocalypse? Masyado akong tamad na sumagot. Kailangan mong laging mag-ingat at huwag gumawa ng ganoong kapabayaan ulit. Samantala, sa Apocalyptic Fortress, sana ay maayos ang lahat sa panig ni Xiaoyong. Biglang nagsalita si Ying-Ying, na nasa likod niya. Paano kung ako ang mag-night watch ngayong gabi? Ngumiti si Salamin ng may panlilinlang. Bakit ka ganoon kabilas ngayon, bata? Ito ay ganap na nagpagalit kay Ying-Ying. Ano ba ang sinasabi mo? Kailan ba ako hindi naging masigasig? Dapat mo lang isipin ang iyong sariling negosyo. Nalito si Salamin. Anong problema? Bakit ganoon kalaki ang reaksyon mo?
Tiningnan lang sila ni Tio Sheng. Sige, dahil si Yiming ay nagboluntaryo para sa night watch, ang iba sa inyo ay pwedeng magpahinga. Yiming, mag-ingat ka. Kung may mangyari, gisingin mo ang lahat. Di nagtagal, gabi na. Gabi na. Malamang ay tulog na ang lahat ngayon. Kailangan kong matapos ito bago bumalik si Jiang Xiaoyong. Si Tio Sheng ay tulog na ng mahimbing, na may susi ng armory sa kanyang unan. Bigla, ang pinto sa likod niya ay bumukas ng may creak, at lumitaw si Yiming. Dahan-daang naglakad si Yiming patungo sa kama ni Tio Sheng. Habang akmang kukunin niya ang susi ng armory, biglang bumukas ang mga mata ni Tio Sheng. Umupo siya at nagtanong, Yiming, ano ang ginagawa mo? Nang makita na nabunyag ang kanyang plano, nagngit-ngit si Yiming sa galit. Pagkatapos ay sinuntok niya si Tio Sheng sa ulo. Naglabas si Tio Sheng ng isang masakit na, ouch, at tumakas si Yiming nang hindi tumitingin sa likod. Lo Yiming, bastard ka. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ibalik mo ang susi. Agad na naalarma ang iba sa silid dahil sa sigaw ni Tio Sheng. Si Shanshan ang unang lumabas. Ano ang nangyari? Ipinaliwanag ni Tio Sheng, habang hawak ang kanyang mukha, si Lo Yiming iyon. Nanakaw ng bastard na iyon ang susi ng armory. Kayo, pumunta kayo at kunin ninyo siya. Sinundan ni na Zhang Qi at ng iba pa si Yiming ng malapitan. Yiming, huminto ka. Ano ang ginagawa mo sa susi ng armory? Ngunit hindi sila pinansin ni Yiming at itinulak ang isang hagdan sa hallway. Huwag kayong lalapit. Galit na sumigaw si Zhang Qi, Lo Yiming, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Habang dumadaan si Yiming sa pinto ng infirmary, isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Baka dapat siyang sumugal. Binuksan niya ang pinto at lumapit kay Kuya Chong. Paumanhin, Kuya Chong. Akmang tatanggalin niya ang mga tali na nakatali kay Kuya Chong. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan si Yiming. Ang kabilang kamay ni Kuya Chong ay biglang umabot at nag-roar kay Yiming. Sumigaw si Yiming, sumpa. Bakit maluwag ang tali sa kabilang kamay niya? Hindi ba ito nakatali ng maayos? Ito ay perpekto para sa akin. Hindi ko kailangang ipagsapalaran na tanggalin siya mismo. Di nagtagal, nahabol sina Zhang Qi at ang iba pa at nakita ang isang figure sa malayo. Alam ni Zhang Qi na masama. Ang bastard na iyon na si Lo Yiming. Pinalabas niya si Kuya Chong sa infirmary. Tapos na tayo. Sinusubukan ba niya tayong patayin? Nagmura rin si Tio Sheng mula sa gilid, hindi ko inaasahan na ganoon kasama ang batang ito. Kasalanan ko na naging bulag ako. Nag-alala na nagtanong si Shanshan, ano ang gagawin natin, Lolo? Lahat ng sandata natin ay nakakandado sa warehouse. Agad na inutusan ni Tio Sheng, ibalik natin si Chen Chong sa infirmary muna. Lahat maghiwa-hiwalay at sundin ang paraan na itinuro sa atin ni Xiaoyong. Mag-ingat na huwag makagat niya. Nang marinig ito, akmang kikilos na sila, ngunit kakatwa, hindi man lang gumalaw si Kuya Chong. Nang makita ito, sumugod sila pasulong. Hawak ni Zhang Qi si Kuya Chong sa isang headlock, at si Kuya Chong ay makakagawa lang ng sunod-sunod na matinis na roar. Sa isang kisap mata, nakontrol na nila si Kuya Chong. Nagpatuloy si Tio Sheng sa pag-utos, ngayon, mabilis na ikandado siya sa infirmary. Mag-ingat, sumigaw ang tatlo ng, 3, 2, 1, at itinulak si Kuya Chong sa loob, pagkatapos ay isinara ng malakas ang pinto ng infirmary. Tiningnan ni Tio Sheng si Kuya Chong sa silid sa pamamagitan ng salamin, kinakabahan. Kakatwa, imahinasyon niya lang ba iyon? Hindi mukhang mahirap na supulan siya. Pareho ang naisip ni na Zhang Qi, Shanshan, at ng iba pa. Sa sandaling iyon, naalala ni Tio Sheng si Yiming. Ngunit nasayang natin ang napakaraming oras dito. Malamang ay mayroon ng mga sandata ang munting bastard na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, sumilip ang katawan ni Yiming mula sa sulok. Sino ang tinatawag mong munting bastard, matandang bagay? Sumpa, hindi ko alam kung saan tinago ng bastard na iyon na si Jiang Xiaoyong ang mga sandata. Matagal akong naghanap at isa lang ang nakita ko, ngunit sapat na iyon para harapin kayo. Pagkatapos kong matapos sa inyo, dahan-dahan akong maghahanap. Ngayon, lahat kayo, makinig sa akin. Pumasok kayo sa bahay na iyon sa likod ninyo.
Agad na kinwestiyon ni Zhang Qi, Lu Yiming, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ang Kuya Xiaoyong ay ang aming tagapagligtas. Ngunit naghamak si Yiming. Anong tagapagligtas? Tingnan mo ang kanyang mayabang na ugali. Dahil lang sa iniligtas niya tayo minsan, kailangan ba tayong maging alipin niya sa natitirang bahagi ng ating buhay? Galit na galit si Tio Sheng. Tigilan mo na. Ikaw na walang utang na loob na lobo. Naging bulag si Xiaoyong na iniligtas ka. Sumingit si Salamin, Yiming, huwag kang ganito. Ngunit wala nang pakialam si Yiming. Tigilan na ang kalokohan. Gawin ninyo ang sinasabi ko. Ngunit hindi niya alam na si Kuya Chong sa infirmary ay nakatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pumatay na intensyon. Gumagawa siya ng hisang na tunog, at sa kanyang kamay ay ang susi sa pinto ng infirmary. Samantala, sa Fragrant Banyan Garden, ang susunod na intersection ay Golden Radiance Mansion. Ang terrain sa komunidad ay napakasalimuot, at madaling magtago ang mga zombie. Binata, kailangan mong mag-ingat. Pagkatapos mong mahanap ang taong hinahanap mo, tandaan mong bumalik at makipagkita sa amin sa Fragrant Banyan Garden. Nasa Building 8 kami. Tandaan mong kunin ang side door, hindi ang main entrance. Binigyan ko siya ng thumbs up. Salamat sa paalala. Habang pinapanood akong lumayo, tiningnan ni Tio Song si Tio Lee at nagtanong, hindi ba natin siya tutulungan? Isa siyang uri ng ating tagapagligtas. Ngunit sinabi ni Tio Lee, hindi natin alam ang sitwasyon sa Golden Radiance Mansion. Kung hindi natin sinasadyang makasalubong ang isang horde ng mga zombie, hindi tayo makakalabas ng buhay. Pinaalalahanan na natin siya sa dapat nating gawin. Nakakahiya na mayroon siyang napakahusay na kasanayan. Sana ay makabalik siya ng ligtas. Samantala, sa Golden Radiance Mansion, mayroong isang malaking grupo ng mga zombie sa ibaba. Patuloy na bumubuntong hininga si Zhao Tao, walang kuryente, walang signal ang telepono. Nagtataka ako kung ano na ang nangyayari kay Zhang Shengji. Ngunit hindi sumagot ang flat-headed na lalaki sa tabi niya, ngunit nagmura, wala na akong pakialam. Matagal ko nang pinipigilan ito. Kailangan kong ilabas ito ngayong gabi, o hindi ako makakatulog. Isang kasabwat sa tabi niya ang sumingit, tama ka. Malamang ay patay na si Zhang Shengji. Iyan natin ang kanyang asawa kapag nagkakaroon tayo ng kasiyahan. Sa ganoong paraan, ang babaeng ito ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na magpakamatay. Anyway, magsaya muna tayo. Baka patayin tayo ng mga zombie anumang araw. Walang magawa, kailangan lang pumayag ni Kuya Lee. Sige na, ngunit kailangan ninyong mag-ingat. Huwag ninyong patayin ang babaeng iyon. Habang nagsasalita siya, si Kuya Lee ay aksidenteng tumingin sa ibaba. Ano ang nangyayari sa labas? Bakit ang lahat ng mga zombie sa ibaba ay patay na ngayon? Kaya, tumayo si Kuya Lee at lumabas sa hallway, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Baka may dumating na tulong. Ngunit sa sumunod na segundo, tumalon ang kanyang puso. Isang purple na ilaw ang kumislap, at pagkatapos ay ang lalamunan ni Kuya Lee ay gumawa ng berglang na tunog. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa lupa na may thud. Iniiwan lamang ang kanyang katawan na nakatayo doon. Samantala, sa silid, desperado ang babae. Ano ang ginagawa ninyo? Lumabas kayo rito. Ngunit walang pakialam ang flat-headed na lalaki. Akmang tatanggalin niya ang kanyang sinturon. Sige, tigilan mo na ang pagpapanggap. Halika at hayaan mo akong mag-enjoy sa iyo. Hinawakan niya ang bata sa mga braso ng babae, sinampal siya, at pagkatapos ay inihagis ang bata sa tabi na parang isang piraso ng basura. Maging mabuting babae ka. Ikaw ang target namin. Matagal na akong naghihintay. Sinubukan ng bata na lumaban. Lalabanan ko kayo. Ngunit sa isang sigaw, ang bata ay inihagis palabas ng pinto ng flat-headed na lalaki. Sumara ang pinto ng malakas na may bang. Masasamang tao kayo. Bitawan ninyo ang nanay ko. O hindi kayo papakawalan ng tatay ko kapag bumalik siya. Ngunit pagkatapos na magsalita ang bata, ang walang ulo na katawan ni Kuya Lee ay bumagsak sa loob na may thud. Ang bata ay unang natigilan, pagkatapos ay natakot nang makita ang katawan. Pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa labas ng pinto, bata. Napanganga ang bata, sino ka? Kalmado lang akong nagtanong, si Zhang Shengji ang tatay mo, tama?
Oo, si Zhang Shengje ang tatay ko. Ano ang gusto mo? Samantala, ang babae sa silid ay natanggalan na ng kanyang coat, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, mukhang kaawa-awa. Ngunit sa sumunod na segundo, sa isang slap, sinampal siya niyang tao. Sumpa, sumigaw ka para sa akin. Natatakot ka ba na marinig ng anak mo? Sumigaw ka para sa akin. O hindi tayo magkakaroon ng kasiyahan. Ngunit hinagod ng flat-headed na lalaki ang buhok ng babae. Kung ayaw mong sumigaw, huwag na. Ako na ang unang gagawa. Bigla, sumabog ang pinto na may bang. Inakala nila na ang bata iyon. Munting paslit ka, malakas ka pala. Ngunit bago niya matapos, sa isang crack ng kanyang leeg, ang pinto ay sinipa ng bukas. Nalito siyang tao. Ano ang hinihintay mo? Sipin mo ang munting paslit na iyon. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, ang kasabwat ay bumagsak sa lupa, ang kanyang ulo ay gumugulong sa tabi. Natigilan ang flat-headed na mga lalaki. Malakas ang pawis niyang tao. Ano ang nangyayari? Ngunit sa sumunod na segundo, hinawakan ko siyang tao sa noo at binagsak siya sa lupa. Agad na nagsimulang umiyak siyang tao, at isang buong bibig ng lumang dugo mula 1,982 ang lumabas mula sa kanyang bibig. Agad na kinwestiyon ng flat-headed na, "Lalaki, ikaw, sino ka? Ano ang gusto mo?" Masyado akong tamad na mag-aksaya ng hininga sa kanya at tinapakan ko ang kanyang mukha gamit ang aking paa. Samantala, sa Apocalyptic Fortress, hinawakan ni Ying ang kanyang baril at nagbabala, "Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, kumilos kayo, o babarilan ko kayo." Agad na sumagot si Tio Sheng, ang lalaking ito ay may baril. Makinig kayo sa kanya at pumasok sa silid na iyon na binanggit niya. Gawin ninyo ang sinasabi niya, at iisipin ko ang iba pa. Ngunit nag-smirk si Ying sa ideya ni Tio Sheng. Hey, isang taong mamamatay na, at iisipin mo ang iba pa. Mukhang kailangan kong gumawa ng halimbawa sa isang tao ngayon, o hindi ko maitatag ang aking awtoridad. Kaya, kailangan kong magsimula sa iyo, matandang ulol. Akmang pipindutan na niya ang trigger. Agad na sinubukan nina Shanshan at Zhang Qi na pigilan siya. Hindi, huminto ka, Ying. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinto ng infirmary ay biglang gumawa ng tunog. Agad na tumingin si Ying sa loob. Ano ang nangyayari? Ang infirmary ay malinaw na nakakandado. Bakit bumubukas ang lock mula sa loob? Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan ang lahat. Nagawa ni Kuya Chong na buksan ang pinto at lumabas, na may susi pa rin sa pinto. Si Chen Chong ba ang nagbukas ng pinto? Imposible iyon. Pasyente siya ng frenzy flu. Hindi siya marunong gumamit ng susi. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ni Chen Chong ay pula, at nakatingin siya kay Ying, may tumutulong na laway mula sa kanyang bibig. Galit na galit si Ying. Chen Chong, bastard ka. Marunong ka pang gumamit ng susi bilang zombie. Mukhang hindi ka dapat hayaang mabuhay. Pinindot niya ang trigger ng walang pag-aalinlangan. Sa ilang clicks, nag-jam ang baril sa kritikal na sandali na ito. Gumaan ang puso ni Ying. Bakit biglang nag-jam ang baril? Ano ang gagawin ko ngayon? Ngunit sa sandaling ito, ang zombified na si Kuya Chong ay biglang sumugod at akmang hahawakan si Ying sa leeg. Galit na galit din si Ying. Sumpa, lalabanan kita. Ngunit paano siya magiging katapat ng zombified na si Kuya Chong? Agad siyang napundot sa lupa, at makakagawa lang ng isang desperadong iyak. Matapos tapusin ng zombie na si Kuya Chong si Ying, hindi niya inatake sina Tio Sheng at ang iba pa sa likod niya. Sa halip, hinayla niya ang katawan ni Ying at naglakad pabalik sa infirmary. Nalito sina Zhang Qi at ang iba pa. Ano ba ang nangyayari? Napakakalmado niya noong nahuli natin siya kanina. Nang marinig ang kanilang diskusyon, biglang huminto ang zombie na si Kuya Chong, na nagpatakot kina Tio Sheng at Shanshan kaya tinakpan nila ang kanilang mga bibig, natatakot na aatakihin sila ng zombie na si Kuya Chong. Ngunit hinayla lang ng zombie na si Kuya Chong ang susi mula sa pinto at inihagis ito sa kanila. Dumating ito sa harap ni Tio Sheng na may thud. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng infirmary. Tiningnan ni Tio Sheng at ng iba pa ang sunod-sunod na aksyon ng zombie na si Kuya Chong, ganap na nalito.
Samantala, nakontrol ko na sina Yang Tao at ang iba pa. Nakaluhod sila sa lupa, patuloy na nagmamakaawa sa akin para sa awa. Masyado akong tamad na abalahin ang mga taong tulad nila. Sa halip, sinabi ko ng malamig sa anak ni Zhang Shengji, si Xiao Shuai, "Bata, halika rito." Agad na niyakap ng asawa ni Zhang Shengji si Xiao Shuai. "Ano, para saan mo siya kailangan?" Hindi ako sumagot, ngunit patuloy kong senadoryasan siya na lumapit. Kung mawala si Xiao Shuai mula sa yakap ng kanyang ina. "Mom, okay lang ako. Hayaan mo akong pumunta." Pagkatapos ay kumuha ako ng bal-araw. "Bata, kunin mo." Pagkatapos ay itinuro ko sina Yang Tao at ang iba pa. "Bata, pumunta ka at patayin mo sila." Agad na nagsimulang manginig si Xiao Shuai sa takot. Hindi makapaniwala si Yang Tao. "Kuya Yong, huwag. Kuya Yong, patawarin mo kami. Hindi na namin gagawin ulit." Kinakabahan din ang asawa ni Zhang Shengji. "Kuya, bata pa lang siya." Kalmado akong sumagot, ngunit mula ngayon, hindi na siya bata. "Kunin mo, bata. Mula ngayon, ikaw lang ang lalaking makakaprotekta sa iyong ina. Ngayon, magtipon ka ng iyong tapang." Nang marinig ito, agad na kinuha ni Xiao Shuai ang bal-araw. "Patayin ang mga bastard na ito na nanakit sa nanay mo." Nang maalala ang ginawa ni Yang Tao at ng iba pa, ang kanyang mga mata ay agad na naging malamig, at ang mga luha ay damaloy sa kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, nag-roar siya at sumugod pasulong na may hawak na bal-araw sa dalawang kamay. Sa ilang pag-flash ng dugo, sina Yang Tao at ang kanyang mga tauhan ay bumagsak sa harap niya. Nang makita ang ganoong madugong eksena, natakot ang nanay ni Zhang at nagawang magsalita ng dalawang salita. "Xiao Shuai?" Hindi sumagot si Xiao Shuai, ngunit tumingin sa akin at nagtanong, "Tiyo, ang tatay ko, pinatay ba siya ng mga taong ito?" Dahan-dahan akong sumagot, "Tama iyan." Pagkatapos kong magsalita, ang bal-araw sa kamay ni Xiao Shuai ay bumagsak sa lupa na may clatter. Pagkatapos, niyakap ng mahigpit ng mag-ina ang isa't isa. "Mom, wala na akong tatay." Ngunit sa sumunod na segundo, biglang nagmakaawa ang asawa ni Zhang Shengji. "Benefactor, nagmamakaawa ako sa iyo, kunin mo ang anak ko kasama mo. Gagawin ko ang anumang bagay para sa iyo." "Mom, hindi ako aalis. Mananatili ako dito para protektahan ka." Tiningnan ko lang sila ng kalmado. "Pareho kayong sasama sa akin. Ipinangako ko kay Zhang Shengji na paprotektahan ko kayo ng anak mo." Pagkatapos, pinangunahan ko ang mag-ina sa ibaba. Nang tiningnan ang mga bangkay sa lupa, hindi naiwasan ni Xiao Shuai na magtanong, "Ano ang ganoon kalakas na nakapatay ng napakaraming zombie?" Kalmado lang akong sumagot, "Ako." Ngunit sa sumunod na segundo, mukhang napansin ko na may mali. Mabilis kong senadoryasan sila na huminto. "Biyenan, alam mo ba ang tinatayang lokasyon ng Building 8 sa Fragrant Banyan Garden?" Nag-isip siya sandali. "Building 8 sa Fragrant Banyan Garden, dapat ay ang gusali na iyon sa harap mo. Anong problema?" Samantala, kasama si Tio Lee, isang grupo ng mga siga na may hawak na kutsilyo ang sumara sa gusali. "Huwag kayong mag-alala, lahat ng mga supply ay ipamamahagi ng pantay-pantay. Gayun din, lahat ng mga babae na wala pang 40, sumama kayo sa amin." Isang lalaki na mukhang delivery boy ang nagtanong, "Ano ang gagawin natin? Dapat ba tayong sumuko?" Ngunit agad na sinabi ni Tio Lee na hindi. Hinding-hindi tutuparin ng mga bastard na iyon ang kanilang pangako. Sa panahong iyon, natatakot ako na walang sinuman sa atin ang makakaligtas maliban kina Yueran at Hao Fang. Sa sandaling iyon, ang boses ng mga siga ay narinig mula sa labas ulit. "Bibigyan namin kayo ng 10 minuto. Kung hindi pa rin ninyo alam kung ano ang mabuti para sa inyo, wala kaming iiwan na buhay sa inyo." "Paano ito? Kaming dalawa ang unang lalabas at susubukan na magmakaawa sa kanila na hayaan kayong umalis." "Hindi. Ayaw ko. Ayaw kong maging laruan nila." Sa sandaling iyon, gumawa si Tio Lee ng "siya" na tunog. "Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi tayo magkokompromiso. Bantayan ninyo ang hallway, wala silang magagawa sa atin." Nag-uusap din ang mga siga sa labas. Bagaman mas mahusay ang aming mga sandata, ang kanilang pinuno ay mayroon ding sandata. Kung ang mga duwag na ito ay patuloy na magtatago, magiging mahirap para sa amin na umatake.
Sa sandaling iyon, ang nangungunang siga ay ngumiti ng masama. Hindi natin kailangang atakihin sila ng harapan. Pumunta kayo at patayin ang supply ng tubig sa ilang apartment sa unang palapag. Gusto kong makita kung gaano katagal sila tatagal. At napansin ko na ang eksenang ito. Nagtanong si Xiao Shuai sa tabi ko, Tio Xiaoyong, lahat ba ng mga taong ito ay masasamang tao? Oo, pareho silang uri ng scum bilang mga nanakit sa iyo at sa nanay mo. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking sandata at itinutok sa mga siga sa ibaba. At si Tio Li sa gusali ay nagbibigay din ng mga utos. Bantayan ninyo ang hagdanan. Huwag ninyong ibunyag ang inyong posisyon. Pupunta ako at titingnan kung ano ang ginagawa ng mga bastard na iyon sa ibaba. Gumapang si Tio Li sa hallway at tumingin. Sumpa, 7 sa kanila ay ganap na armado, at 3 sa kanila ay may baril. Magiging mahirap ito, ngunit sa sumunod na segundo, sa isang bang, biglang nagsimulang umugang ang ulo ni Tio Li. Sumpa, nalito rin ang mga siga na nakarinig ng tunog. Ano ang nangyayari? Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan sila. Isang bala ang tumama sa noo ng isang siga, at bumagsak siya sa lupa na may thud. Agad na sumigaw ang pinuno, sino yan? Lahat, maghiwa-hiwalay at magtago. At nakita rin ni Tio Li ang pamilyar na figure mula sa malayo. Iyan talaga ang bata. Nakabalik siya ng buhay mula doon. Bago pa man makapag-react ang mga siga, nagpaputok pa ang aking rifle ng ilang putok pa. Ang mga siga na hindi nakaiwas sa oras ay may butas na kasing laki ng 100 metro na diameter na tumama sa kanila. Nang makita ito, alam ng nangungunang siga na masama na. Upang iligtas ang kanyang sariling buhay, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na magbalik ng putok. Ngunit hindi ako nag-aalala. Sa halo ng bida, ang mga bala ay automatikong lumiko sa akin. Ang mga bastard na ito ay talagang mga amateur. Kailangan pa nila ng mas maraming pagsasanay, ngunit iyon ay kailangang sa kanilang susunod na buhay. Nagulat din ang nangungunang siga. Saan nanggaling ang baliw na ito? Nagsimula lang siyang magpaputok ng walang salita. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako dito. Kaya, nagpatuloy siyang sumigaw sa kanyang mga tauhan, ang mga tanga ba kayo? Habang sinisikil niya ako, barilin ninyo siya. Nagpapalaki ako ng mga walang kwentang tamad. Walang magawa, ang kasabwat ng siga ay kailangang lumabas, itaas ang kanyang handgun, at barilin ako. Ngunit tiningnan ko lang siya ng may paghamak. Overestimating yourself. Iniwasan ko ang kanyang bala sa isang sidestep, pagkatapos ay itinaas ko ang aking rifle at pinindot ang trigger. Sa ilang puffs, isang putok ang tumama sa kanyang ulo, at isa pa ang tumama sa kanyang puso. Nang makita na wala ng putok ng baril, naging mayabang ang nangungunang siga. Bata, naubusan ka na ng bala, tama. Kung gayon, ikaw naman ang mamamatay. Sa sinabing iyon, sumugod siya sa akin na may baril. Ngunit ako ang bida, kaya hindi ako nag-aalala. Nahulaan ko na ang trajectory ng kanyang bala at madali kong iniwasan ang atake sa isang pag-ikot ng aking ulo. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kanyang braso at ang kanyang sandata gamit ang aking kanang kamay. Sa isang tuloy-tuloy na galaw, pinindot ko ang baril sa kanyang lalamunan. Sa isang bang, ang bala ay tumagos sa kanyang leeg at lumabas sa kanyang ulo, na pumatay sa nangungunang siga sa lugar. Naubusan ako ng bala, kaya umupo ako at hinanap ang kanyang katawan. Pagkatapos ay pumunta ako sa unang palapag ng komunidad, kung saan ilang siga ang nakaambush na sa akin sa magkabilang panig. Ngunit bilang bida, alam ko na ang kanilang mga intensyon, kaya kalmado ako. Sa sandaling sumugod sila, hindi ako gumalaw. Sa ilang bangs, ilang kasabwat ng siga ang napatay ko sa lugar. Kaya, sumigaw ako sa loob, lahat, lumabas kayo. Nang marinig ang aking boses, lumabas sina Tio Li at ang iba pa. Ngunit nang makita ang mga bangkay sa lupa, lahat sila ay nagulat. Tiningnan ako ni Xiao Shuai ng may paghanga. Tio Xiaoyong, ang galing mo kanina. Ngumiti lang ako, wala iyon. Sa sandaling iyon, nagding ang sistema. New mission, reinforcements. Mission requirement, ay recruit ang mga survivor ng Fragrant Banyan Garden. Gantimpala, 25 puntos. Pagkatapos ay nagtanong ako kay Tio Li, sino ang mga taong ito?
Sumagot si Tio Lee, ito ang mga bastard mula sa Jade Mountain Villa area. Ang kanilang lungga ay nasa timog ng lungsod. Liu Chao, Shanjia, kayong dalawa ay galing sa timog, tama ba? Sabihin ninyo kay Kuya Xiaoyong ang tungkol sa Jade Mountain. Kuya Xiaoyong, ganito iyon. Ang mga lalaking iyon ay orihinal na isang kriminal na gang. Mayroon silang mga mapagkukunan at sandata at sinakop nila ang Jade Mountain Villa area. Halos lahat ng mga survivor mula sa timog ng lungsod ay inabsorb nila. Ipinikit ko ang aking mga mata at nag-isip. Hindi nakakapagtaka na pamilyar ang pangalan na Jade Mountain. Sa aking nakaraang buhay, ito ang pinagtitipunan ni Le Shakshong at Kui Jing. Sila ba ang nagpadala ng mga taong ito? Kaya, nagpatuloy ako sa pagtatanong. Kaya, ang mga tao sa Jade Mountain ang tanging pinagtitipunan sa timog ng lungsod, tama? Mabilis na sumagot si Liu Chao, hindi sa simula, ngunit lahat sila ay may sandata. Ang ibang maliliit na pinagtitipunan ay walang kakayahang labanan ang kanilang mga atake. At sa bawat oras na nasasakop ng mga bastard na iyon ang isang pinagtitipunan, pinapatay muna nila ang kalahati ng mga tao, pagkatapos ay kinukuha ang mga kabataan at magagandang babae at ang mga gustong sumama sa kanila pabalik. Nang marinig ito, nakumpirma ang aking hinala. Dapat na sina Le Shakshong at Kui Jing ang nasa likod nito. Nalito si Tio Lee. Anong problema, Xiaoyong? Hindi ako sumagot, ngunit pinahanap ko kay Tio Lee ang tatlong lalaki, kinuha ang kanilang mga handgun, at pagkatapos ay tingnan kung may iba pang mga supply. Ang mga lalaking ito ay dapat na may maraming bala. At maaari mong panatilihin ang rifle na ito. Iiwanan ko kayo ng 5 magazine pa. Hindi makapaniwala si Tio Lee. Paano ka, Xiaoyong? Ngunit senadoryasan ko siya na huwag mag-alala. Ang mga bastard mula sa Jade Mountain ay tiyak na hindi susuko. Sa mga sandata na ito, kahit na higit sa 10 sa kanila ang dumating, wala silang magagawa sa iyo. Maghintay kayo dito ng ilang araw pa. Babalik ako at aayusin ang mga bagay-bagay, pagkatapos ay pupunta ako at sisirain ang kanilang lungga. Natigilan si Chen Chao. Hindi mo maaaring gawin iyan, Kuya Xiaoyong. Ang mga tao sa Jade Mountain ay walang awa at hindi nag-iiwan ng sinumang buhay. Hindi katiyak na katapat nila. At mayroon silang 12 ng tao, baka mas marami pa ngayon. Sumingit din si Tio Lee. Oo, Xiaoyong, hindi sulit na ipagsapalaran ang iyong buhay para sa amin. Maaari lang tayong maghanap ng ibang base. Pagkatapos ng lahat, ilang kilometro ang layo nila, kaya hindi nila tayo mababantayan sa lahat ng oras. Kalmado lang akong sumagot, huwag ninyong masyadong isipin. Ito ay isang personal na galit sa pagitan namin. Gayun din, sa loob ng ilang araw, maghahanap ako ng taong magmamaneho ng mas malaking kotse upang sunduin kayo at dalhin sa silangan ng lungsod, sa lumang T-City area. Nagtayo ako ng isang apocalyptic fortress doon, at medyo kulang ako sa manpower ngayon. Aalis na ako ngayon. Kailangan ninyong mag-ingat ng husto. Mag-ingat ka, Tio Lee. Biyanan, Shuai, sumama kayo sa akin. Samantala, sa Jade Mountain Villa area, ang gate ay binabantayan 24 na oras sa isang araw, at ang mga bangkay ng mga lumaban ay nakabitin sa labas ng gate. Sa sandaling ito, si Le Shakshong ay nakikipag-usap sa ilang tao. Isang maayos na nakasuot na lalaki na may pulang buhok ang nagsabi, hindi mo pa ba nakuha ang mga supply mula sa Genie Entertainment City? Awkward na sumagot si Le Shakshong, Kuya Wen, ganito iyon. Nagpadala na ako ng mga tao. Dapat, ay nakabalik na sila ngayon. Sa sandaling iyon, isang parang young master na tao ang nagsalita. Kuya Wen, mayroong maraming high-end na escort na nakatira sa Golden Radiance Mansion. Hindi lang tayo pwedeng mag-focus sa mga supply sa Lecheng, tama ba, maliit na Lear? Maaari lang pilitin ni Le Shakshong ang isang ngiti. Kuya Kai, isang bagay ba ang iniisip natin? Sinabi ko na sa mga tauhan ko na dalhin pabalik ang anumang nabubuhay na tao na maaari nilang makuha. Ngunit naghamak ang pulang buhok na si Kuya Wen. Maliit na Lee, hindi sa nangungulit ako sa iyo, ngunit wala ka pang nagagawa na inatasan ko sa iyo. Mabilis na sumagot si Le Shakshong, Kuya Wen, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatapos ko ito para sa iyo.
Pagkatapos, mabilis na lumabas si Le Shokshong sa villa at naglabas ng isang mahabang buntong hininga. Nakabalik na ba ang 7 taong ipinadala sa Fragrant Banyan Garden? Mabilis na sumagot ang isang subordinate, Kuya Lee, nagpadala ako ng isang tao upang imbestigahan 1 oras na ang nakalipas, ngunit masama ang balita. Paano iyon nangyari? Lahat ng 7 sa kanila ay napatay. Hindi ba ang Fragrant Banyan Garden ay isang grupo lang ng mga ordinaryong tao? Hindi ba nila sila matatalo sa 3 baril? Ngayon, agad, tawagin mo si Tauzi na tawagin ang lahat na marunong gumamit ng sandata. Sa pagkakataong ito, kailangan kong tiyakin na walang mga pagkakamali. Matapos ang usapin sa Fragrant Banyan Garden, nagmaneho ako pabalik sa Apocalyptic Fortress. Nang marinig ang busina ng kotse, nasasabik si Shanshan. May kotse, sigurado na si Kuya Xiaoyong ang bumabalik. Tumakbo siya upang salubungin ako. Kuya Xiaoyong, sa wakas ay bumalik ka na. Kasabay nito, natapos ko ang Unfrost Wife and Son mission, at ang aking kasalukuyang puntos ay umabot sa 36. Kalmado akong tiningnan ni Tio Sheng. Xiaoyong, sa wakas ay nakabalik ka ng ligtas. Ngumiti ako. Pinag-alala ko kayo, Tio Sheng. Ngunit tulad ng hinala ko, ang lalaking iyon na si Lu Yiming ay talagang isang problema. Nagulat si Shanshan. Kuya Xiaoyong, alam mo na sa lahat ng oras. Hindi ako agad sumagot, ngunit inayos ko si Zhang Qi, ibalik mo muna sila sa kanilang mga silid. Pumunta kayo sa infirmary at hanapin kami mamaya. Pagkatapos, ipinaliwanag ko ang buong kwento sa lahat. Sa wakas ay naintindihan ni Tio Sheng. Kaya, alam mo na sa lahat ng oras na magtataksil si Lu Yiming sa atin. Dahan-dahan kong ipinaliwanag, sa totoo lang, hindi ako sigurado na siya iyon. Ang sigurado ako ay sa mga kaibigan ni Zhang Qi, mayroong tiyak na isang bastard. Inihagis ko ang sandata sa mga braso ni Zhang Qi na may thud. Sa sandaling iyon, kinuha ni Zhang Qi ang mga bala at nakita na ang magazine ay puno ng rubber bullets. Nalito si Tio Sheng. Kung gayon, ang bata sa infirmary, dahan-dahan akong naglakad patungo sa infirmary. Ang pangalan niya ay Chen Chong, tama. Hindi siya isang ordinaryong zombie. Siya ay isang napakabihirang variant. Pagkatapos, tiningnan ko si Chen Chong. Kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, ikurap mo ang iyong mga mata ng 3 beses ng sunod-sunod. Agad na kumurap si Chen Chong ng 3 beses. Pagkatapos ay tatanungin ko siya ulit, ano ang 3 beses 3? Sabihin mo sa akin sa bilang ng mga pagkurap. Napakahusay, hindi masama. Lumabas na pagkatapos ng apocalypse, ang mga tao na na-infect ng otherworldly source ay mayroong napakaliit na pagkakataon na maging mga rare variant. Kadalasan ay mayroon silang mas mataas na katalinuhan o potensyal kaysa sa mga zombie, at kahit na naman na ang ilan sa kanilang mga alaala mula sa kanilang mga nakaraang buhay sa iba't ibang antas. Sa kabutihang palad, si Chen Chong ay isa sa mga bihirang ito sa mga bihirang. At ang loser na iyon na si Lu Yiming ay isang ordinaryong zombie lang. Tiningnan ako ni Chen Chong, nagtatanong kung paano siya haharapin, at patuloy na nagsuggest-turing sa akin. Nag-isip ako sandali, sige, Chen Chong, hindi mo kailangang tapakan siya ng ganoon. Maaari mo siyang harapin sa tingin mo ay nararapat. Matapos matanggap ang aking utos, pampublikong hinailan ni Chen Chong ang mutated na si Lu Yiming palabas ng pinto. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Zhang Qi, kaya, Kuya Chong, talagang naaalala mo ang mga bagay-bagay mula sa dati. Biglang huminto si Chen Chong, gumawa ng isang gurglang na tunog, at isang matalinong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Natigilan si Zhang Qi, ngunit sa sumunod na segundo, ang mga aksyon ni Chen Chong ay nagpaiwan kay Zhang Qi na ganap na nalito. Mabilis na gumalaw si Chen Chong at agad na naglunsad ng isang crotch grabang na atake kay Zhang Qi. Sumpa, ikaw, Chen Chong. Mukhang talagang naaalala mo ang mga lumang araw. Naging zombie ka na at ganoon pa rin ang paghawak mo. Matapos harapin iyon, humiga ako sa aking kama ng mag-isa. Hidden achievement completed, nagkaroon ng variant na kasama. Ang aking mga puntos ay umabot sa 46 na isang tunay na sorpresa. Tingnan natin kung ang shop ay nag-refresh na may anumang bagong item.
Mayroon talagang level 2 Black Tech Supply Crate. Manual Refresh Healing Supply Crate Armed Deterrence Supply Crate Points Mabilis akong umupo. Sumpa, isang level 2 crate. Ito ang unang beses na nakita ko ang isa. Nakakahiya na 50 puntos ay masyadong mahal. Bubuksan ko muna ang iba pang dalawang crate upang hindi sila mag-occupy ng space. Kaya, mabilis akong nag-tap gamit ang aking daliri. Healing Supply Crate Exchange Successful. Gantimpala na nakuha, Otherworldly Infection Blocker. Mayroong pagkakataon na harangin ang impeksyon mula sa otherworldly sources, ngunit hindi maaaring baligtarin ang mga natapos na mutation. Armed Deterrence Supply Crate Exchange Successful. Gantimpala na nakuha, Barrett M82 Special Purpose Sniper Rifle, 10 rounds ng .50 BMG 12.7 mm high caliber na bala. Sumpa, ang mga sandata mula sa isang level 1 crate ay ganoon kalakas. Kung gayon, ibig bang sabihin ng level 2 at 3 ay magbibigay sa akin ng mga eroplano at tangke? At ang blocker na ito, ibig bang sabihin ay ang mga taong nakagat ay maaaring gumaling bago sila magbago? Hindi na ako makapaghintay na buksan ang level 2 crate. Kailangan kong bilisan at tapusin ang reinforcement mission na ito bukas. At maaari ko ring i-recruit ang 5 survivors mula sa Fragrant Banyan Garden. At itinapon na rin ni Chen Chong ang katawan ni Lu Yiming. Sa isang iglap, sumunod na araw na. Inayos ko ang lahat sa base, mula ngayon, ang bawat isa ay kailangang mag-practice ng pagbaril ng hindi bababa sa isang oras sa isang araw. Sinundan ito ng sunod-sunod na malalakas na putok ng baril. Tio Sheng, pumunta ka at kunin mo sina Zhang Qi at ang iba pa upang linisin ang ilang bakanteng silid pa. May isang grupo ng mga survivors sa Fragrant Banyan Garden, at pupuntahan ko sila ngayon. Gayun din, Chen Chong, hindi mo kailangang manatili dito. Mayroon akong ibang mga bagay na ipapagawa sa iyo. Sumama ka sa akin. Pagkatapos ay dinala ko si Chen Chong sa labas at tinuruan siya kung paano haharapin ang mga zombie sa labas. Chen Chong, nakikita mo ba ang zombie sa kotse? Ikaw naman ngayon. Hindi masama, hindi masama. Mabilis na natutunan ni Chen Chong kung paano haharapin ang ibang mga zombie. Sa sandaling iyon, kinuha ko ang susi mula sa kanyang mask at sinabi, maaari mo itong tanggalin. Ngunit hinarangan ako ni Chen Chong. Sinenyasan ko siya, okay lang, hindi mo kailangang suotin ito kapag kasama mo ako. Kapag dumating tayo sa Fragrant Banyan Garden, maaari mo itong suotin kung gusto mo. Huwag mo silang takutin. Samantala, kasama si Li Shoxiong. Handa na ba ang mga sandata? Nandito na ba lahat ng mga tauhan? Sumpa, hindi ako naniniwala na hindi ko kayang talunin ang isang simpleng Fragrant Banyan Garden sa ganito. Lahat, gumalaw na. Ngayon, gagawin kong hilingin ng mga taong iyon sa Fragrant Banyan Garden na sana ay hindi na sila ipinanganak. Upang tapusin ang misyon ng sistema, sumugod din ako ng mabilis hanggat maaari. Pinatakbo ko ang bus sa anumang mga zombie na nakasalubong ko sa daan. Nagmamadali ako at hindi ko na inabala. Di nagtagal, dumating si Li Shoxiong at ang kanyang grupo ng mga scumbag sa Building 8 sa Fragrant Banyan Garden. Sa oras na ito, si Tio Li at ang iba pa ay kumakain pa rin sa itaas. Ngunit di nagtagal ay narinig nila ang tunog ng isang kotse sa ibaba. Kuya Xiaoyong, dapat ay si Kuya Xiaoyong ang bumabalik upang sunduin tayo. Mabilis na gumawa si Tio Li ng siya na kilos. Huwag kayong magmadali, pupunta ako at titingnan. Nang gumapang si Tio Li sa bintana at tumingin, kakalabas pa lang ni Li Shoxiong at ng kanyang mga tauhan sa kotse. Suriin ang inyong mga sandata, targetin ang Building 8 sa harap. Lahat, maging alerto at gumalaw na. Sumpa, hindi ako naniniwala ngayon. Nagmura si Tio Li, hindi si Xiaoyong. Ang mga bastard na iyon mula sa Jade Mountain. Ang mga bastard na iyon ay nang ahas na bumalik, hindi talaga sila natututo. Mayroon tayong mga baril ngayon, lumabas tayo at labanan sila. Ngunit iwinagayway pa rin ni Tio Li ang kanyang kamay. Huwag kayong padalos-dalos, mas marami sila ngayon, at lahat ay armado. Ayon sa dating paghahati ng trabaho, lahat mag-ambush. Pupunta ako sa bubong at maghahanap ng posisyon muna. At si Li Shoxiong ay nag-aayos din ng kanyang mga tauhan. Ang posisyon na ito ay tama lang.
Kung lalayo pa tayo, ang mga talunan na ito ay makakabaril ng tumpak. Sa sinabing iyon, itinutok niya ang kanyang baril sa gusali. Natigilan si Tio Song. Ibalik mo ang ulo mo. Pagkatapos niyang magsalita, isang sunod-sunod na malalakas na putok ng baril ang narinig, na binasag ang bintana kung saan naroon si Tio Song. Sa sandaling iyon, pinapante ni Lee Shoksong ang kanyang mga tauhan na magdala ng isang loudspeaker at inutusan sila na ilagay ito sa tabi ng bintana. Kung may sinumang nang ahas na magpakita ng ulo, dapat silang barilin agad. Sa sinabing iyon, nagsimula siyang sumigaw sa gusali. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya. Sa sandaling sumigaw siya, isang bala ang tumama sa noo ng kanyang subordinate, at bumagsak siya sa lupa na may thud, patay na. Agad na alam ni Lee Shoksong na may mali. Mula sa puwersa ng bala, tiyak na isang automatic rifle ito. Kaya, sumigaw siya sa kanyang mga tauhan, lahat, magtago at magkubli. Ang mga taong iyon sa itaas ay may automatic rifle. Sumpa, hindi ba sinabi ng naunang impormasyon na isa lang ang handgun nila? Kahit nasa nakuha natin noong nakaraang beses, 4 na handgun lang iyon. Saan galing ang automatic rifle na ito? Kuya Lee, ano ang gagawin natin ngayon? Nagmura si Lee Shoksong, ano pa ang gagawin natin? Umayaw na. Nang marinig ito, agad na tumakbo ang kanyang subordinate sa malayo. Nagmura si Lee Shoksong, na nasa likod niya, sumpa, hintayin mo ang utos ko na tumakbo ng magkasama, bastard ka. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang sunod-sunod na, rat-a-tat-tat, napatay din ang subordinate na ito. Lahat, sa aking utos, sumugod palabas. 3, 2, 1, takbo. Nang marinig ito, agad na tumakas ang grupo ng mga scumbag. Ngunit ngumiti lang ang lalaking iyon na si Lee Shoksong. Sila ay isang grupo lang ng mga talunan. Lumabas na ginagamit ni Lee Shoksong ang mga scumbag na ito bilang panangga sa mga bala. Sinamantala ang sandali na nagre-reloading ang automatic rifle, sumugod si Lee Shoksong palabas. Isang grupo ng mga idiot, ayos lang kung mamatay sila. Mas mahalaga ang buhay ko. Di nagtagal, ang natitirang ilang tao ay tumakbo pabalik sa kanilang mga kotse. Kahit gaano pa kasigaw ang kanyang mga subordinate, tumakas pa rin si Lee Shoksong nang hindi tumitingin sa likod. Sa isang swoosh, ang subordinate sa likod niya ay nabaril din sa ulo. Sa kabutihang palad, ang kotse ay nakalayo na, at ang rifle ay maaari lang tumama sa likod ng kotse mula sa malayo. Samantala, nagmamaneho ako ng bus at paparating na. Ngunit sa sumunod na segundo, narinig ko ang busina mula sa gilid at aksidenteng nakasalubong ang kotse ni Lee Shoksong sa intersection. Ngunit pagkatapos mag-isip, nagpasya akong hayaan na lang. Kailangan kong tapusin muna ang misyon, pagkatapos ng lahat, mahalaga ang mga puntos. Kaya, nagpatuloy ako sa pagmamaneho patungo sa Fragrant Banyan Garden. Mula sa eksena ng labanan na iniwan sa labas, dapat ay ang rifle na iniwan ko para kay Tio Lee ang gumawa ng trabaho. Ang kotse sa intersection kanina ay malamang ang mga umaatres na mandar ambong, malamang ang mga bastard na iyon mula sa Jade Mountain. Ngunit sa sandaling iyon, ang lalamunan ni Chen Chong ay biglang gumawa ng gugu na tunog, at ang kanyang bibig ay nagsimulang maglaway ng may kasakiman. Nagtanong ako ng may ngiti, ano, gusto mong kumain? Agad na sumagot si Chen Chong na may, hu. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Mas mabuti yan kaysa maging pagkain ng ibang mga zombie. Agad na nasabik si Chen Chong, ang kanyang mga mata ay naging pula, at sumugod siya sa zombie nang walang salita. Pagkatapos mong kumain, hintayin mo ako sa ilalim ng Building 8 sa komunidad. Pagkaikot ko, nagsimulang magpista si Chen Chong sa bangkay ng zombie, patuloy na gumagawa ng hisang na tunog na parabang nag-e-enjoy siya ng husto. Pagpasok ko sa komunidad, nakita ko ang mga bangkay sa lupa. Sila ay ang mga scumbag mula sa Jade Mountain. Sa sandaling iyon, napansin ako ni Song Zishuan at sumigaw, Kuya Xiaoyong. Talagang si Kuya Xiaoyong. Kuya Xiaoyong, sa wakas ay nandito ka na upang sunduin kami. Pagkatapos bumaba ni Tio Lee, nagtanong ako, nalabanan ba ninyo ang mga taong ito? Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Siyempre, ngunit salamat sa iyo, Xiaoyong, sa pagbibigay sa akin ng bagay na ito. Naalala ko noong nasa army ako,
Isa ako sa pinakamahusay sa regiment. Ngunit sa sandaling iyon, isang roar ang narinig mula sa likod. Agad na naging alerto sina Tio Lee at ang iba pa. Anong ingay iyon? Nang lumingon sila, nakita nila na si Chen Chong ang dumating pagkatapos kumain ng bangkay, patuloy na nagro-roar. Kaya, agad na itinutok ni Tio Lee ang kanyang rifle kay Chen Chong. Lahat, mag-ingat. May zombie, ngunit pinindot ko ang baril ni Tio Lee. Tio Lee, huwag kang mag-excited, isa siya sa atin. Nang marinig na ang zombie ay isa sa kanila, nalito si Tio Lee. Ano ang nangyayari? Malinaw na zombie siya, ngunit itinuro ko lang ang bangkay sa gilid at sinenyasan, mayroon pang iba dyan, pumunta ka at kumain. Mukhang naintindihan ni Chen Chong at tumango bilang pagsang-ayon. Natigilan si Tio Lee. Ano ang nangyayari, Kuya Xiaoyong? Kaya mo bang kausapin ang mga zombie? Lumingon lang ako at ngumiti. Hindi siya ordinaryong zombie. Mahirap ipaliwanag sa iyo ngayon. Lahat, sumakay muna sa bus. Ipapapaliwanag ko sa inyo sa daan. Pagkatapos ay sinenyasan ko si Chen Chong na magmadali at kumain, at bumalik sa bus pagkatapos niyang matapos. Pagkatapos kumain ni Chen Chong ng bangkay, isinuot pa niya ang kanyang maskara. Ang eksena na ito ay nagpatigagal sa lahat. Paano iyon nangyari? Ang isang zombie ay maaaring magsuot ng sarili nitong maskara. Nababaliw na ito. Ang galing niya, Tio Xiaoyong. Ngumiti lang ako. Halika, mag-ingat ka baka lumapit siya at bugbugin ka. Di. Nagtagal, sumakay si Chen Chong sa bus. Ngunit sa sandaling sumakay siya, agad na naramdaman ni Tio Lee na medyo umalag ang bus. Sumpa, mabigat ang lalaking ito. Sa sandaling iyon, dahan-dahang kinuha ni Chen Chong ang isang susi at nagawang magsalita ng dalawang salita, susi, kahit ako ay nagulat. Si Chen Chong ay nakakapagsalita. Patuloy na inuulit ni Chen Chong, susi, susi. Agad kong napagtanto na si Chen Chong ay kumain ng 6 na bangkay at malamang ay nagsisimulang mag-evolve pa. Kailangan kong bumalik at gawing lakas ang aking mga puntos. Ang pinakamalakas na puwersa ng pakikipaglaban sa settlement ay hindi maaaring isang zombie. Fair na, at si Li Shoxiong. Sumpa, ano ang sinabi ko sa iyo? Li Shoxiong, isa kang talunan na hindi gumagawa ng kahit ano ng tama at laging nagkakamali. Ang isang grupo ng mga tao ay hindi kayang harapin ang ilang sibilyan. Mabilis na nagpaliwanag si Li Shoxiong, Kuya Lin, hindi mo ako masisisi dito. Sino ang nakakaalam na ang mga taong iyon ay may automatic rifle? Nawalan pa ako ng ilang tauhan. Ngunit ang mukha ni Kuya Lin ay malungkot. Puro kalokohan ka. Saan kukuha ng automatic rifle ang isang maliit na pulis? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Kinakabahan si Li Shoxiong. Kuya Lin, totoo talaga. Maaari kang magpadala ng isang tao upang suriin mo mismo kung hindi ka naniniwala. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, sinipa ni Kuya Kai si Li Shoxiong. Lahat kayo ay isang grupo ng mga walang kwentang talunan. Nabigo kayo sa misyon at nagmamaktol pa kayo. Walang magawa, maaari lang samandal si Li Shoxiong sa bintana, 1,000,000 alpaka ang tumatakbo sa kanyang isip. Nang mapanood si Li Shoxiong na umalis, hindi maiwasang magmura ni Kuya Kai, matagal ko nang hindi gusto ang talunan na ito na si Li Shoxiong. Bakit hindi natin? Ngayong nawalan siya ng napakaraming tauhan, bakit hindi natin siya tapusin? Sa sandaling iyon, ang maliit na bigot sa tabi niya ay ngumiti ng masama. Malamang ay gusto mo lang ang babaeng iyon sa tabi niya, tama. Ngumiti rin si Kuya Kai. Ikaw ang pinakamahusay na nakakakilala sa akin, Kuya Shu. Ngunit hindi lang ako ang maglalaro. Siyempre, maghahati-hati tayo, tama ba? At ngumiti rin si Kuya Kai ng masama. Akay, huwag kang magmadali. Maghahanap ako ng angkop na pagkakataon, hehe. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Li Shoxiong sa labas ng pinto. Galit na galit siya kaya mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Gusto ninyo akong patayin? Maghintay lang kayo. Maaga o huli, gagawin kong mamatay kayong lahat.